Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Pinagpala tayo dahil makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin muna. Magsiyuko po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan, O Diyos. Nagpapasalamat na naman kami ngayong umagang ito dahil Lord, binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon para makapag-aral, makapakinig, makapagbasa ng iyong mga salita. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan at buksan yung aming mga puso at isipan para talagang maintindihan namin, O Diyos, ang iyong mga sasabihin ngayong umagang ito. Muli mo po akong samahan, Lord, turuan, gabayan, para lahat ng aking sasabihin ay salita mo lamang, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And Lord, I pray na lahat ng iyong salita ay maisabuhay namin, mai-share namin sa ibang tao. In Jesus' name. Lord, kiniklaim namin na tagumpay na naman ang gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin. In Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyo at sa ating lahat. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, ay anyayahan ko lang po yung mga bago dyan na nandyan sa aking channel ngayon na nanonood nito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like, i-share niyo po yung aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi din po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, Salmo pa rin tayo o Psalms 119 po. Pero ang verse na aking i-share sa inyo ay magsisimula po dito sa verse 33 hanggang verse 33 hanggang 40 po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. So, mag-focus po tayo, pakinggan po natin mabuti ang sasabihin ng Diyos ngayong umagang ito. Sabi po dito, Psalms chapter 119 verse 33 hanggang 40. Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong mga tuntunin at habang nabubuhay, ito'y aking susundin. Bigyan niyo ako ng pangunawa sa inyong kautusan at ito'y buong puso kong susundin at iingatan. Pangunahan niyo ako sa aking pagsunod sa inyong mga utos dahil ito ang aking kasiyahan. Bigyan niyo ako ng pagnanais na sundin ang inyong mga turo at hindi ang pagnanais na yumaman. Ilayo niyo ako sa pagnanais ng mga bagay na walang kabuluhan. Panatilihin niyo ang aking buhay ayon sa inyong pangako. Tuparin niyo ang inyong ipinangako sa akin na inyong lingkod na siyang mga ipinangako niyo sa mga may takot sa inyo. Alisin niyo ang mga kahihiyan na aking kinatatakutan dahil mabuti ang inyong mga tuntunin. At verse 40, gusto kong sundin ang inyong mga tuntunin dahil kayo'y matuwid, panatilihin niyo akong buhay. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Napakaganda, no? Ang panalangin ni David o ni Haring David sa Diyos na talagang Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong mga tuntunin at habang nabubuhay, ito'y aking susundin. Maging ganyan po nawa tayo. Na lahat ng tuntunin, lahat ng inuutos at sinasabi ng Diyos, tutuparin natin, gagawin natin
susundin natin kagaya ni Haring David habang buhay niya itong gagawin. Bigyan niyo ako ng pangunawa sa inyong mga kautusan at ito'y buong puso kong susundin at ingatan at iingatan. Mga kapatid, hihingi tayo sa ating Diyos ng kaalaman, ng karunungan para malaman natin ang tama at mali. Yung wisdom na nanggagaling sa Diyos para talagang masunod natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Maunawaan natin ito ng maayos, mga kapatid, para masunod natin din ito ng maayos. Pangunahan niyo ako sa aking pagsunod sa inyong mga utos dahil ito ang aking kasiyahan. Ano ba talaga ang tunay nating kasiyahan? Ang gumawa ng mabuti, ang sundin ng ating Diyos, o yung mga bagay na narito sa mundo? Mga bagay na nagpapalayo sa ating Diyos. Walang masamang magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho, kumita, para tayo ay may pangkain. Pero kung doon na tayo nakapokus at doon na tayo maligaya, hindi na tayo lumiligaya doon sa salita ng ating Diyos dahil nakapokus na tayo sa ibang bagay. Doon nga, sabi ko kanina, doon sa mga nagpapalayo sa ating Diyos. Bigyan natin ng tamang oras at magandang oras ang ating Diyos. Yung pananalangin, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, at magawa ito ng maayos, tama, at tapat. Kaya nga sabi ko kanina, hihingi tayo sa Diyos ng karunungan, kaalaman, ng guidance, ng protection, ng kasipagan, para magawa natin ng maayos ang pinag-uutos ng ating Diyos. Ilayo niyo ako sa pagnanais ng mga bagay na walang kabuluhan. Panatilihin niyo ang aking buhay ayon sa inyong pangako. May pangako ang ating Diyos Nabibigyan tayo ng buhay na maayos, ng kasiyasiya, at ng buhay na walang hanggan kung susundin natin siya. Kung tutuparin natin yung kanyang mga tuntunin. Yan ang kanyang pangako. Yan ang ating dapat gawin. Yan ang ating dapat pagsumikapan ng maayos, tama at tapat, yung makasunod sa ating Diyos. Tuparin nyo ang inyong ipinangako sa akin na inyong lingkod, na siyang mga ipinangako nyo sa mga may takot sa inyo. Dapat magkaroon tayo ng totoong takot sa ating Diyos. Para yung pinangako doon, nung una pa sa mga taong may takot sa Diyos, ay sa atin din mapunta yung pangakong yun. Kung susunod tayo ng maayos, tama at tapat. Paulit-ulit ako dyan, mga kapatid, kasi ako yun din ang gusto ko. Yung makasunod sa Diyos ng tama, yung maayos, yung tapat. Hindi yung napipilitan lang, hindi yung pag may nakakakita lang, hindi yung para may masabi lang na ay sumusunod, ay nagbabasa, ay nagpe-pray. Paano kung hindi na ito nakikita ng tao? Hindi na tayo kikilos, hindi na tayo gagawa, hindi na tayo susunod sa ating Diyos. Pero alam naman natin na walang nalilihim sa ating Diyos. Kaya kung pakitang tao lang yung ating pagsunod o ginagawa, hindi tama, hindi nakakabuti, hindi nakakalugod sa ating Diyos. Kaya may nakakakita man o wala, susunod tayo ng maayos, tama at tapat sa ating Diyos. At verse 40, gusto kong sundin ang inyong mga tuntunin dahil kayo'y matuwid, panatilihin niyo akong buhay. Gusto ba natin talaga na sumunod sa ating Diyos? Sabi ko nga kanina, baka napipilitan lang, ginagawa lang para may masabi mga tao na ay nagbabasa ng Word of God, ay nagsishare, ay nananalangin. Pero wag naman sanang pag tumalikod ang mga tao, wala nakakakita. Hindi na tayo ganun. Sabi ko nga kanina, pag sumikapan po natin makasunod ng maayos, tama at tapat sa ating Diyos. I-desire natin sa ating mga puso na ang lahat ng salita ng Diyos gawin natin
Paano natin ito magagawa? Siyempre, hihingi tayo ng tulong. Kagaya ni Haring David. Diba? Grabe siya kung humingi ng tulong, gabay, protection sa ating Diyos, ng talino, ng kaalaman. Lahat. Kasi sa Diyos lang natin yan maihingi lahat. At lahat din ng ating pangangailangan, sa Diyos lang natin yan matatanggap. Ang Diyos lang ang makakapagbigay ng lahat ng yan. Kaya siya ang dapat nating sundin. Tuparin natin yung mga kautusan at tuntunin ng ating Diyos. Pagsumikapan natin itong mabuti ang makasunod sa Diyos. Manalangin everyday, lahat ng oras, sa lahat ng oras, saan man pupunta, ano man ang gagawin, ipanalangin natin ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ang ating kapwa. Ipanalangin natin sila. Mahalin natin sila. Tulungan natin sila. Magpatawad tayo. Magpakumbaba tayo. Yan ang mga hinihiling inuutos ng ating Diyos. Magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba tayo. Yan ang dapat natin gawin. Sumunod sa ating Diyos. Maglingkod sa ating Diyos. Napakaraming paraan, mga kapatid. May cellphone na, may messenger, may YouTube. Diba? Yung YouTube, pwede tayo diyang mag-share o makinig, manood ng mga preaching. Nandiyan ang mga pastor na totoong naglilingkod sa ating Diyos. Pwede tayo makinig dyan. Pwede tayo mag-share sa ating Facebook, sa Messenger. Diba? Marami na din yan. Pwede tayo mag-share ng Word of God. Yun ay paglilingkod na rin sa ating Diyos. Pwede tayo mag-share sa ating mga mahal sa buhay ng salita ng Diyos, sa katrabaho, sa kaklase, sa kaibigan. Pwede tayo mag-share ng Word of God. Hindi naman yan pinagbabawal. Kasi Word of God yan. Kung minsan, yung iba nga kung ano-ano lang yung sinasabi. Diba sinishare? Bakit hindi yung Word of God ang ating i-share? Dahil yan naman ang tinuturo sa atin ng ating Diyos. At yan po yung aking sharing. Kagaya ni David, manalangin tayo na sundin natin ang salita ng Diyos. Tuparin natin. Gawin natin ang totoo ito. Para magawa natin, siyempre hihingi tayo ng tulong, ng gabay, ng protection sa ating Diyos para magawa natin ito ng maayos, tama, at tapat, mga kapatid. Sa Diyos tayo hihingi, wala nang iba. Sa Diyos tayo lalapit, wala nang iba, mga kapatid. Ulitin ko lang at yan po nga ang aking sharing ngayong umagang ito. I believe marami tayong natutunan. Marami na naman tayong babalik-balikan sa ating Biblia. Yung pagbubulay-bulayan. Marami na naman tayong mai-share sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Sa tulong siyempre yan ng ating Diyos na nasa langit. Muli tayo mananalangin, mga kapatid. Muli niyo po akong samahan. Magsiyo po tayo. Aming Ama na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Lord, maraming salamat na naman sa umagang ito, sa iyong salitang aming narinig at napagsalu-saluhan. Salamat, Lord, and I pray na lahat kami ay makasunod sa iyo. Matupad namin ang lahat ng iyong tuntunin. Magbigay kami ng oras, ng maayos at magandang oras para sa iyo, Lord. Dahil 24 hours a day po ang iyong binibigay sa akin. Hindi mo hinihiling ang 24 hours, kundi magbigay lamang kami ng sapat, tama at maayos na oras para sa iyo, Lord. I pray na magawa namin yan, Lord, para laging makapagpasalamat kami sa iyo, Lord, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin, sa lahat ng blessings every day, O God, sa kalakasan, sa kagalingan ng sakit at karamdaman, sa katagumpayan ng aming mga ginagawa. Salamat sa lahat, O Diyos, dahil ang lahat ng yan ay galing sa iyo. Lord, bigyan mo po kami ng mahabang buhay upang makilala ka pa namin ng lubusan.
upang mag-aral pa kami ng mag-aral ng iyong mga salita at matupad ito sa inyong tulong at maibahagi, ma-share ito sa aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan, katrabaho, sa aming kapwa, Lord, sa tulong mo, sa gabay mo. And I pray na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman para malaman namin ang tama at mali. Yung wisdom, Lord God, na nanggagaling sa iyo. Para matupad namin at magawa ang iyong mga salita, ang iyong mga pinag-uutos, tuntunin, O God. Sa tulong mo, Lord, I believe and I pray na kami po ay magtatagumpay. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli sa katagumpayan ng aming gawain ito. Lord, salamat po sa iyo. Hanggang sa susunod pa namin mga pag-aaral, pagbabasa, pag-share ng iyong mga salita. Lord, lagi mo po kaming sasamahan. Huwag mo po kaming pababayaan at iiwanan. Maraming salamat sa iyong pagmamahal at kabutihan sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa kanyang salita. Salamat sa pagtugon niya sa ating mga panalangin. Salamat. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.